Tumaas ang tsansang ang asteroid 2024 YR4 ay tatama sa Earth sa December 22, 2032. Umabot pa sa 3.1% ang impact probability na siyang pinakamataas na naitala sa kasaysayan. Dahil dito, kinonsidera itong pinakadelikadong asteroid sa lahat ng mga near-Earth objects na tinututukan ng Center for Near-Earth Object Studies o CNEOS. Ang asteroid 2024 YR4 ay nadiskubre lang nitong December 27, 2024. Ang 2024 sa pangalan nitong 2024 YR4 ay ang taon ng pagkakadiskubre dito. Ang Y ay code na nagsasaad na ito ay nadiskubre sa huling kalahating bahagi ng Disyembre. Ang R4 ay code naman sa kung pang ilang discovery na ito sa cycle na yon. Pansamantalang pangalan pa lang ang 2024 YR4. Kapag nadetermina na ang eksakto orbit nito, saka pa lang ito bibigyan ng permanenteng numero at iimbitahan ang nakadiskubre sa asteroid upang magmungkahi ng opisyal na pangalang na aayon sa panuntunan ng International Astronomical Union o IAU. Ang IAU rin ang susuri at mag-aaproba sa pangalan. Halimbawa, ang asteroid Bennu ay may pansamantalang tawag na 1999 RQ36. Ngayon, ang opisyal na nitong pangalan ay 101955 Bennu. Ang asteroid Apophis ay may pansamantalang tawag na 2004 MN4. Ngayon, ang opisyal na nitong pangalan ay 99942 Apophis. Ang nakadiskubre sa 2024 YR4 ay ang team na namamahala sa Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System o ATLAS gamit ang telescope nila na nasa Rio Hurtado, Chile. Kung natatandaan nyo, nabanggit ko na ang ATLAS dati dahil sila rin ang nakadiskubre sa Asteroid 2024 PT5 na naging parang second moon ng Earth mula September hanggang November 2024. Ang 2024 YR4 ay isang near-Earth asteroid. Ibig sabihin, isa itong asteroid na ang orbit ay dinadala ito sa rehiyon ng Earth sa solar system. Napalapit ito sa Earth noong December 25 kaya ang liwanag nito ay naging sapat upang ma-detect ng ATLAS. Tinatansyang ang 2024 YR4 ay nasa mga 40 hanggang 90 meters ang diameter o lapad. Ibinase lang ang sukat nito sa liwanag ng asteroid kaya hindi pa ito eksakto. Ang karaniwang kaalaman kasi, mas maliwanag ang asteroid, mas malaki ito. Ang malalakas na telescope dito sa Earth ay nakatutok na sa 2024 YR4 pero hindi sapat ang kakayahan ng mga ito lalo pat maliit ang asteroid kumpara sa iba at sa ngayon ay bumibiyahe ito palayo sa Earth. Pagdating ng April 2025, masyado na itong malayo upang makita ng mga ground telescopes kaya't nauubos na ang panahon ng mga scientists upang maobserbahan ito. Magpapakita na lang uli ito sa June 2028. Kaya kinakailangan na ng tulong ng James Webb Space Telescope dahil mayroon itong mga instrumentong kayang makakita sa infrared, ang Near-Infrared Camera o NIRCam at ang Mid-Infrared Instrument o MIRI na malayo man, maliit o madilim ang asteroid ay kayang masukat ang infrared light o init na galing dito. Mas malaki ang asteroid, mas maraming init ang inilalabas nito. Bukod sa laki ay maaari ring malaman ng James Webb ang komposisyon ng asteroid. Nakatakda ng obserbahan ng James Webb ang 2024 YR4 sa March 2025 at may second round uli ng mga obserbasyon sa May 2025. 4 na oras lahat ang kabuuang panahon ng obserbasyon ng James Webb. Hanggat hindi nakukumpirma ang mga sukat, hindi rin magiging pinal ang impact probability o tsansa ng pagtama sa Earth na ilang beses nang nagpabago-bago. Kung namamonitor ninyo ang mga updates tungkol sa 2024 YR4, napansin nyo siguro na nag-umpisa ang anunsyo ng mga astronomers sa 1.2% na tsansa ng pagtama noong January 27, 2025. Tumaas ito sa 1.6% noong January 31 at tumaas palalo noong February 5 sa 1.8%. Nung naging 2.1% noong February 10, nag-umpisa na tayong mag-alala at umabot pa ito sa 3.1% noong February 18. Ito na ang pinakamataas na naitalang tsansa ng pagtama ng isang kilalang asteroid sa Earth. Naungusan nito ang dating kinatatakutang Apophis na nadiskubre noong 2004 na umabot sa 2.7% ang tsansang tatama ito sa Earth sa 2029.
Noong February 19, gumanda ang balita dahil bumaba sa 1.5% na lang ang tsansa ng pagtama sa Earth ng 2024 YR4. At noong February 20, 0.3% na lang ito. Ang ibig sabihin nito, 99.7% ang probability na hindi ito tatama sa Earth. Habang patuloy ang obserbasyon at pagkalap ng mga datos, mas mapepredict ng tama ang posisyon ng 2024 YR4 sa 2032 at mas magiging eksakto rin ang impact probability. Naniniwala ang mga astronomers na kapag nakumpleto na ang obserbasyon, posibleng maging zero na ang tsansa ng pagtama sa Earth. Ang Apophis ay itinuring noong lubhang delikado dahil sa laki nitong 350 meters ang diameter na kayang puminsala ng isang rehiyon o mas malawak sa isang syudad. Binigyan ito ng rating na 4 sa Torino scale pero ibinaba rin sa 0 nang masigurado na ang orbit nito. Ang Torino scale ay dinevelop ni Professor Richard Binzel ng Massachusetts Institute of Technology. Isa itong pamamaraan ng mga scientists upang maging simple ang pagsasali ng impormasyon sa publiko at mas madaling maunawaan ng karaniwang tao ang tungkol sa banta ng asteroid o kometang posibleng tumama sa Earth. Simple dahil ang scale ay binubuo lang ng mga numero mula 0 hanggang 10 kung saan ang 0 ay para sa walang banta at ang 10 ay para sa siguradong pagtama sa Earth na magdudulot ng pandaigdigang katastropiya na pwedeng tumapos sa ating sibilisasyon. Ang 2024 YR4 ay nabigyan ng rating na 3 mula January 27, 2025 hanggang February 20, 2025. Ang ibig sabihin ng 3 ay nangangailangan ito ng atensyon ng mga astronomers dahil ang posibleng pagbangga sa Earth ay makakapagdulot ng pinsala sa isang lokal na lugar. Pero noong February 21, ibinaba na sa 1 ang rating nito sa Torino scale. Sa buong kasaysayan, 3 asteroids pa lang ang nagkaroon ng rating na mahigit sa 0 sa Torino scale, ang Apophis, ang 2004 VD17 at ang 2024 YR4. Habang hindi pa tiyak ang orbit at laki ng asteroid, hindi pa rin matutukoy ang eksaktong lokasyon na tatamaan nito. Pero mayroong tinatawag ang mga scientists na risk corridor na pahabang rehiyon o corridor ng mga posibleng tatamaan. Ang mga bansang sakop ng risk corridor sa ngayon ay ang India, Pakistan, Bangladesh, Ethiopia, Sudan, Nigeria, Venezuela, Colombia at Ecuador. Ano ang posibleng mangyari sakaling tumama ang 2024 YR4 sa December 22, 2032? Depende ito sa laki ng asteroid. Sa ngayon, tinatansya pa lang na ang lapad ng 2024 YR4 ay nasa pagitan ng 40 meters at 90 meters. Ang pinsalang maidudulot ng asteroid na ang lapad ay 40 meters ay ibang-iba sa pinsalang maidudulot ng may lapad na 90 meters. Ang 40 meters na asteroid ay pwedeng matunaw at mabiyak lang pagpasok nito sa atmosphere ng Earth. Samantala, ang 90 meters na asteroid ay pwedeng buong-buo pa at mag-survive pagpasok nito sa atmosphere pagbagsak nito sa Earth. Maari itong makalikha ng crater at ang mga estrukturang nasa lugar na tatamaan ay masisira o guguho. Posibleng may mga taong masugatan o masawi. Upang mas ma-imagine natin ang pwedeng mangyari, balikan natin ang mga nakaraang pagtama ng asteroid na may kahalintulad na laki. Noong 1908, bumagsak sa Tunguska sa Russia ang asteroid na tinatantsyang nasa mga 50 hanggang 80 meters ang diameter o mga kasinlaki ng 20-story building. Ang asteroid ay sumabog sa ere o yung tinatawag na airburst, mga 10 kilometro ang taas mula sa lupa. Ang pagsabog ay katumbas na mga 4 megatons ng TNT na 250 times na mas malakas kaysa sa Hiroshima atomic bomb. Pinatumba nito ang mga 80 milyong puno sa mahigit 2,000 kilometro ng kagubatan. Nagdulot ito ng malakas na shockwave na nagpatilapon sa mga tao at bumasag na mga salamin hanggang sinlayo ng daan-daang kilometro. Ang isang mas maliit na asteroid naman na mga 20 meters ang diameter ay pumasok sa atmosphere ng Earth noong 2013 sa Chelyabinsk, Russia. Sumabog rin ito bilang isang airburst sa taas na mga 30 kilometers. Katumbas na mga 500 kilotons ng TNT ang pagsabog na nagresulta rin sa shockwave. Mga 1,500 na katao ang nasugatan sa mga nagliparang basag na salamin at debris.
Pero ang maganda sa sitwasyon natin ngayon, may kaalaman na tayo sa posibleng pagtama ng 2024 YR4, hindi kagaya ng nangyari sa Tunguska at Chelyabinsk. Alam na natin kung kailan at saan ito mangyayari at mayroon ng pamamaraan upang ito ay maiwasan. Kung naaalala ninyo ang Double Asteroid Redirection Test o DART mission ng NASA noong September 2022, hindi ba't sinadyang salpukin ng DART spacecraft ang asteroid na Dimorphos upang lumihis ang orbit nito? Ito rin ang planong gawin sa asteroid 2024 YR4. 160 meters ang diameter ng Dimorphos na mas malaki sa 2024 YR4. Dahil tagumpay ang DART mission sa Dimorphos, siguradong gagana rin ito upang mailihis ang asteroid 2024 YR4 palayo sa Earth. Kahit mawala na ang banta ng pagtama, posible pa rin ituloy ang misyong ilihis ang 2024 YR4 upang mas masubukan ang kakayahang ito. Ang pinal na desisyon ay gagawin pagkatapos na maobserbahan ng James Webb Space Telescope ang 2024 YR4 sa Marso. Habang ginagawa ko ang video na ito, ay nagbabago pa rin ang mga numero. Sa pinakahuling update ng February 23, 2025, ang rating na ng 2024 YR4 sa Torino scale ay 0 na. Ibig sabihin, wala nang banta na tatama ito sa Earth. Ang impact probability naman ay bumaba na rin sa 0.0050% as of February 24, 2025, na ang ibig sabihin ay 99.995% ang posibilidad na hindi ito tatama sa Earth. Gayunpaman, posible pa ring mapalapit ang 2024 YR4 sa Earth sa 2032 na magbibigay ng pambihirang pagkakataon sa mga astronomers na maobserbahan at mapag-aralan ang asteroid ng malapitan. Sa pinakahuling update ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, dahil sa mga bagong kalkulasyon bunga ng karagdagang obserbasyon at datos, ginarantiyahan nilang wala nang bantang tatama sa Earth ang 2024 YR4 sa 2032 at sa susunod pang panahon. Kaya wag na tayong mag-alala. We are safe. Siya nga pala, ayon na rin sa mga scientists, habang bumababa ang tsansa ng pagtama ng 2024 YR4 sa Earth, tumataas naman ang tsansa ng pagtama nito sa buwan. Pinag-aaralan pa nila kung ano ang magiging epekto nito sa buwan. Thank you for all your love and support, Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, Mika Mika, Batang 90s, and Black Whites. At sa lahat ng patuloy na nanonood sa ating mga videos, maraming salamat. Maaari nyo ring suportahan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung may natutunan kayo o nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo sanang kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe na rin. Kung hindi nyo pa napanood ang mga videos na ito, pakiclick na lang at siguradong marami rin kayong matututunan dito.